Sa isang masaganang syudad ng Masbate, nakatira ang pamilyang Alcantara na sina Doña Criselda at ang kanyang anak na si Don Alejandro. Sa kadahilan ng nalulugi ng negosyong patisan ng mga Alcantara, napagdesisyonan ni Doña Criselda na ipakasal ang kanyang uniko iho na si Don Alejandro sa unika iha ng pamilyang Agustin na si Doña Melchora. Sila ang may hawak na pinakamalaking sakahan sa Masbate. Alejandro anak, dapat mong malaman, nakatakda ka ng ikasal kay Melchora. Tandaan mo, ito ang tamang desisyon para sa ating pamilya. Hindi ito maaari, ina. Hindi ko mahal si Melchora at hindi ko siya nais makasama habang buhay. Hindi mo pwedeng ipagbili ang aking kaligayahan para sa kapakanan ng pamilya. Alejandro! Sapat na ang iyong narinig! Hindi ka dapat nagrereklamo sa desisyon ng iyong ina! Ito ang makabubuti para sa'yo! Ngunit, ina, Magandang tanghali po, Doña Criselda, Don Alejandro. kami ni Antonio ang tunay na nag-iibigan. Anong kababalagan nito? Anong kademonyohan ang iyong pinagsasabi? Doña, totoo po ang sinasabi ni Alejandro. Kami po ay nagmamahalan. Kahiya-hiya kayong dalawa! Ikaw, Alejandro, na anak ko, umiibig sa kapwa mo lalaki? Ang kahiyan nito ay hindi ko mapapatawad. Kung itutuloy mo ang kalokohan mo, itatakwil kita. Masisisi mo ang sarili mo sa lahat ng mangyayari. At higit sa lahat, sisiguraduhin kong maghihirap ka at hindi makakatanggap ng yaman mula sa akin. Lumipas ang panahon at tuluyang nalugi ang patisan ng mga Alcantara, nagdulot ito ng malaking problema sa kanilang pamilya. Hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa, ngunit nagbunga ito ng isang lalaki, si Flavio. Lasing ka na naman! Ang dami-dami na nga nating problema! Pati yung patisan na papabayaan mo na! At yung sakahan, gusto mo ibenta? Ano na mangyayari sa pamilya natin? Ikaw! Kayong lahat ang may dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi hinadlangan ng aking ina ang pagmamahalan namin ni Antonio, hindi magkakaganito ang aking buhay! Napaluhod na umiiyak si Don Alejandro. Samantalang umiiyak na nakatulala si Doña Melchora. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa na naririnig sila ni Flavio. Matapos noon, nabuo ang pagkasuklam ni Doña Melchora sa kanyang anak na si Flavio na naging dahilan ng pagiging suwail nito. Maagang nag-asawa si Flavio, dala ng pagkamuhi sa kanyang mga magulang. Si Ana, anak ng isang magsasaka, ang pinakasalan ni Flavio sa edad na 17. Nagbunga ito ng isang babae, si Melissa. Melissa, ha? Gabi na, bakit ngayon ka lang, ha? Inantay ko pa po maibigay ang resulta na exam. Pasensya. Tingin nga ako niyan. Talagang hindi sasalubong mo sa amin? Isang mali na lang, Melissa! Hindi mo ba inayos? Ma! Pa! Pasensya na po! Madami din naman pong bagsak sa klase! At nagdadahilan ka pa, ha? Wala ka pang nararating, Melissa! Huwag kang magmalaki dyan! Bitawan niyo ba ako? Ano ba? Nasasaktan ako! Oo! Pagod na ako! Pagod na ako sa inyo sa araw-araw pag-aaway niyo ni Papa! Sana hindi niyo na lang ako naging anak! Aba! Sinisigaw mo na kami? Tumakbo ito papunta sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-impake at lumayas. Nagtrabaho si Melissa kasabay ang kanyang pag-aaral. Ngayon, isa na siyang manager sa kilalang restaurant sa bansa. Ngayon, ako ay may dinadala na sa aking sinapupunan. Hindi ko ipararanas sa magiging anak ko ang kasuklam-suklam na sinapit sa pamilyang Alcantara. At ipinapangako ko sa iyo, mahal, at sa magiging anak natin, nagagawa tayo ng masayang pamilya, malaya sa sakit at pang-aabuso.
Ako si Melissa at ito ang kwento sa masalimuot na karanasan sa henerasyon ng pamilyang Alcantara. Sundan.